Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at salamat po na nakasama po namin kayo ngayong umaga. So tayo po ay minsan pa ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, kami po ay nagagalak sa aming mga puso. Sa tuwing kami dadako sa iyong tahanan at sama-sama Panginoon na nagpupuri, sumasamba Panginoon sa iyong pangalan. Salamat na sa ganitong paraan ay paparamdam namin sa iyo kung gaano po namin kayo kamahal. Kung paano po namin, nais po namin, Panginoon, na sumunod sa iyong mga tagubilin at maging sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng kakayahan na sa umagang ito ay makaunawa minsan pa ng mga mensahe na nais mong ipaabot sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami, O Banal na Espiritu. Malibang kayong kumilos sa aming kalagitnaan, walang saysay ang anumang bagay na gagawin po namin sa sandali pong ito. Sa iyo po kami umaasa, sa iyo po kami nagtitiwala. Banal na Espiritu, mangusap po kayo, hindi sa paraan ng tao, kundi sa pamamaraan po ninyo. Sapagkat kung kayo po ang nangungusap sa bawat isa sa amin, wala pong dahilan para po ito ay tanggihan po ng mga anak po ninyo. Salamat po, we thank you and we bless you, Lord God. Gabayan mo ang bawat isa at pagpalain sa sandaling ito. Ito po aming samot danangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. Okay, marahil ay obvious naman na nakita po ninyo yung pong mga bata kung ano po yung kanila pong ginawa. No? Sapagkat ito po ay... dahil ang araw po ng October, kung alam po ninyo, ay pinagdirewang po ang mga pastor sa kanya-kanya pong mga iglesia. So ngayon pong umaga, bagamat hindi nga po ako ang dapat magsalita sa inyo, minarapat ko po na huwag nang kumuha ng ibang tagapagsalita. Nagtanong po kasi ako dun sa mga leader po natin. Sabi ko, gusto nyo ba na kumuha ako ng ibang speaker para sa okasyong ito? Eh sabi po nila, huwag na lang daw. Ako na lang daw po para daw makatipid po tayo. Hallelujah. Ibang klaseng mga kapatid natin. At dahil ako po ang speaker ninyo, huwag po ninyong isipin na anumang sasabihin ko ay sinadya na pabor sa akin bilang pastor po ninyo. Gusto ko lang pong maging malinaw ito sa bawat isa sa atin. Ayaw ko po kasing isipin ninyo na ito ay self-serving, mga kapatid. Kaya lang, dahil nga ayaw ninyong kumuha ng ibang speaker, so ako ngayon, ang speaker ninyo, na ako na rin yung pong pastor nyo. At ang message po natin ay pinamagatan ko po, from the heart of God. From the heart of God. Tagalog, mula sa kanyang puso. Wala po siguro, mga kapatid, no, sa simula pa lang na siya po ay isilang, nangarap na po siya na maging isang pastor o lingkod ng Diyos. Tama po ba? Wala pong nag-aral na ang layo nila pagkatapos ay maging pastor. Hindi ko po kayang paniwalaan na gusto agad ng isang tao na maging pastor. Maliban nga lang po kung ang mga magulang po nila na nakagisna nila ay mga lingkod na ng Diyos, so, at nais po nilang sumunod sa yapak po nito, eh okay lang po yon. Pero at first, mahirap po itong paniwalaan. Para po kasi sa akin, ang pagpapastor po ay hindi dahil ginusto mo lang. Hindi ko po alam sa iba. Pero sa akin po, hindi ko ito pinangarap at hindi po ito sumagi sa akin pong isip. Pero ito po ngayon ang ginagawa ko at ito po ang nangyayari sa buhay ko. Hindi po dahil ginusto ko, kung hindi dahil iyon ang ginusto ng Diyos na gawin sa buhay ko. Meaning, ang pagpapastor po ay isang panawagan mula po sa ating Diyos. At sino man po na nais po niyang tawagin at willing naman pong magpagamit sa ating pong Panginoon, yun po, tinatawag po sila bilang mga pastor. Sa Jeremiah chapter 3 verse 15, this is the text, "And I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." In Tagalog, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan niya kayo ng katalinuhan
At ano pa kasunod doon? Naputol ng katalinuhan at pagkaunawa. So dito malinaw po na ang Diyos ang nagbigay. And I will give you pastors. Amen. Meaning mula po sa Diyos ang atin pong mga pastor. Mula sa kanyang puso. At kung ang Diyos daw po ang nagbigay at nagtalaga ng isang pastor sa isang iglesia, meron po tayong responsibilidad sa Diyos bilang kanyang iglesia na pahalagahan po natin, yun daw ibinigay niya sa ating pastor, tangkilikin po natin at igalang daw po natin. Hindi kung sino sila o ano sila. Hindi dahil gusto natin sila o hindi. Kung hindi po alang-alang daw po sa ating Diyos na siyang nagbigay nito sa atin, kailangan po natin silang mahalin, kailangan po natin silang tanggapin. So ngayon po umaga, ano po yung tungkulin ng mga pastor? Sa nasasakupan po niya at ano naman daw po ang tungkulin ng nasasakupan niya sa kanya bilang kanilang pastor. At yan po yung isi-share ko po sa inyo. Kailangan po kasi maunawaan natin yung pong ating mga responsibilidad. Yung responsibilidad ng pastor sa tupa at yung responsibilidad naman ng tupa sa kanilang mga pastor. Hindi po ito one way. Okay? So ngayon, ano po ba ang tungkulin ng inyong mga pastor sa inyo? Number one, tungkulin po ng inyong mga pastor na ipanalangin kayo. Okay. Sa 2 Corinthians 13:7, idinadalangin ko sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasing ako'y tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit na lumitaw na ako'y mali. Sino po rito ang idinadalangin po ni Pablo? Yung pong mga kapatiran po natin sa Korinto, na sana daw po huwag silang makagawa ng masama. Sa halip, gumawa sila ng mabuti. Pero sino po sila para alalahanin po sila ni Paul sa panalangin? Na kahit po naroon daw po yung pagmamalasakit nito o ni Pablo, minsan hindi po siya naunawaan ng mga kapatirang ito. Alam niyo po ba ang mahirap, mga kapatid? Yung paalalahanan mo at pagsabihan mo ang isang tao sa mali niyang ginagawa. Pero yun sa'yo, ayaw mo lang na siya'y mapasama. Pero minsan, tingin nila sa iyo bilang pastor, pinakikialaman mo ang buhay nila. Kaya sabi niya rito, kung sa tingin ninyo mali ako, sa sinasabi kong paalala sa inyo, okay lang yon. Basta mahalaga, hangad ko sa inyo, makagawa kayo ng mabuti at ng hindi masama. Kahit lumabas pang ako ang mali sa isip po ninyo. So, ipinapanalangin po sila ni Pablo. Amen? So, ganun din po ang mga pastor po ninyo. Okay? Sundan pa po natin, mga kapatid. Philippians. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw at pagbabalik ni Kristo, masumpungan kayong malinis at walang kapintasan. So anong dahilan? Bakit po tayo idinadalangin nila? Para po kahit papano, mga kapatid, eto, mangyari po sa atin kung anuman po yung hinihingi ng Diyos na dapat pong makita sa bawat isa na kanya pong mga tupa. Amen po. Yun yung kanilang tungkulin, yun yung kanilang responsibilidad, na kahit minsan hindi ho natin nakikita. Hindi naman kailangan sabihin po ito sa inyo ng mga pastor, alam niyo ba na sa aking pananalangin sa araw-araw ay lagi ko kayong isinasama? Hindi niyo ho kailangan marinig yun. Hindi rin kailangan sabihin ito sa inyo, mga kapatid. Pero dahil yun ang tungkulin po nila, sapagkat masasaktan po ang isang lingkod ng Diyos kapag nakita niya na yung pong kanyang pinapangalaga ang mga tupa ay may nasasaktan, may nahihirapan, may mga nangyayari na hindi maganda. At lalo na po hindi po batid ito ng mga pastor po ninyo at mababalitaan lang na nangyayari ito sa kanyang tupa. Masakit po ito, mga kapatid. Kaya minsan hindi nyo napapansin, hindi ko man sa inyo lahat nasasabi, pero yung mga key leaders natin dito, especially yung mga ushers po natin na naka-assign, madalas ko pong tinatanong, bakit wala si kapatid na ganito? Bakit hindi ko siya nakikita? Ano dahilan? Kaya meron tayong visitation, right?
Kaya meron po tayong team na dumadalaw sa inyo at huwag po ninyong mamasamain just in case na meron pong mga kapatiran tayo na bumibisita sa inyo at inaalam kung ano po ang nangyari at kung ano po ang kondisyon ninyo. Ang masakit mga kapatid, may mga kapatiran tayo na ayaw po nila na sila'y pinupuntahan. I don't know what is the reason. Kasi may mga ganun pong, mga ganitong pananaw. Mas hindi kami pupunta kung kami ay inyo pang dadalawin, kung kami ay inyo pang pupuntahan. So masakit na marinig po yun. Pero okay lang po yun. Kung iyon po kasi ang desire nila, kung iyon po ang nais nila, then wag po natin silang pilitin. Wag natin po silang dalawin. Amen? Pero ang masakit mga kapatid, we have to do our duty and obligation sa kanila bilang atin pong mga kapatiran, bilang atin pong mga kasamahan, bilang tupa ng atin pong iglesia. So, mga kapatid, huwag po ninyong mamasamain. Maliban lang po yung team na pumupunta sa inyo ay lagi pong pumupunta, tinatapatan ng tanghali o hapunan. Talaga pong hindi ho kayo matutuwa. Isipin nyo, isang batalyon dadalaw sa inyo, kailangan nyo pang pakainin. Talagang ipaabot nyo sa akin, Pastor, Bishop, pag nyo na po akong padalaw, nauubos na po yung amin pong bigas. Amen? Kung ganun po ang intention, pero kung pagmamalasakit, kapatid, kahit ilang beses, mas dapat po ikagalak ninyo. Kung meron pong mga kapatid na nakakaalala po sa inyo, napuntahan po kayo, ang ibig sabihin nun, mahalaga kayo sa kanila. Amen? Okay, ano pa? Pangatlo, idinadalangin, 3 John 1:2. Ayan. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan. Tinan niyo yung prayer, at malusog ang pangangatawan, tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit pa na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Tingnan niyo po yung pwede niyong idulot sa puso ng isang pastor ninyo na malaman kung ano ang tunay ninyong kalagayan. At ito, tingnan niyo, tuwang-tuwa si Pablo na malaman kung ano po ang tunay na kalagayan ni Gayo. Mga kapatid, kagalakan po namin ito. Amen? Ito po, na merong pong nag-aalala sa kalagayan po ninyo. Lalo na nga kung hindi po kayo nakaka-attend sa mga gawain. So yan po ang mga tungkulin ng mga pastor at hindi naman nga kailangan sabihin sa inyo na yan ang ginagawa nila. Idinadalangin nila kayo araw-araw sa kanilang prayer time. Amen po? Ito tanong ko sa inyo. Ang pastor nyo dinadalangin kayo. Dinadalangin nyo ba, pastor nyo? Ha? Anong panalangin nyo? Sana po. Sana po hindi na siyang tumayo, iba na lang. Amen? I don't know. Pero doon po makikita, mga kapatid. Alam ko naman hindi nyo gagawin sa akin yon. Amen? At alam ko rin, kahit naman hindi kayo magsalita, ramdam ko naman din po sa sarili ko. Otherwise, kung hindi ko po nararamdaman yung pagmamahal ninyo, talaga pong hindi na po ako tatayo rito. Pupunta na lang ako doon sa mga outreach natin, doon na lang ako mangangaral, bahala na kayo sa buhay nyo. Amen? Okay, pangalawa na tungkulin ng mga pastor. Ano po yung nakalagay? Yan, tungkulin ng inyong pastor na ano? Ang ganda nga nung kinanta ng mga bata, sabi ko kay Ninong Felix, nung nandunan lahat yung ituturo ko. Amen? So tungkulin ng inyong pastor na alagaan kayo. Sabi po ninyo, sasabihin niyo, malalaki na kami. Hindi namin kailangan na alagaan pa kami. Kaya na namin ang aming mga sarili. Tama po kayo mga kapatid sa sinasabi niyo. Pero bakit po kaya may mga nahuhulog pa sa pagkakasala na nagsasani sa kanila na tumalikod sa Diyos? Bakit po mayroon po mga problema na dumarating na hindi nagagawan po ng paraan? Dahil wala po kayong mapagsabihan, wala po kayong malapitan, mga kapatid, na mahingan man lang ng payo kung ano ang mabuti at dapat gawin. Kaya mahirap sabihin, mga kapatid, na kaya mo. At hindi mo na kailangan ng tulong mula sa kapatiran o maging sa mga pastor ninyo.
Sabi nga po sa salita, mga kapatid, sa 2 Corinthians, o 1 Corinthians 10:12, sabi niya po doon, in English, ito, if you think you are standing firm, you had better be careful that you do not fall. Okay? 1 Corinthians 10:12. Huwag mo ikang isipin na nakatayo ka. Baka ka mabuwag. Kasi minsan nakala natin we can handle ourselves. Okay, kaya ko, hindi ko kailangan ng anumang payo. Hindi ko kailangan, ito, napakaliit lang nito. Ilalapit ko pa ba ito sa pastor at sasabihin ko pa kung ano problema ko? Wala naman pong masama yun. Okay? Kung sa tingin po ninyo ay kaya naman po ninyong i-handle sa sarili po ninyo. Pero wala rin pong masama. Likewise, na ilapit po natin ito asking for prayer, Pastor, pakipag-pray niyo po ako. Meron po akong pinagdadaanan ngayon. Kahit hindi mo ito sabihin in details, pero dahil meron kang pastor na alam mo, na inilalapit ka sa Diyos sa anumang pong sitwasyon na meron ka, wala pong masama na sabihin po natin ito even by text, even by phone, o sabihin po natin sa mga kapatid natin, kung hindi man po kayo directly, na may access po sa akin as your pastor, pwede po ninyong paraanin. Pakisabi naman po kay bishop, kay pastor, na isama po kami sa amin pong panalangin. Isama kami sa kanyang panalangin. Amen? Mga kapatid? So, wag po natin itong sasarilinin. Meron po tayong mga kapatid na nandyan para po sa mga ganong sitwasyon. Amen? Sino may sabi na alagaan, mga kapatid? Ito. Kaya po nariyan ang mga pastor ninyo para bantayan kayo, alagaan kayo. Hindi lang sa prayer, maging sa pangyayari sa buhay po ninyo. Sino po ang may sabi, mga kapatid, na alagaan daw kayo? Sila lang ba ng mga pastor nyo? Tingnan nga po natin sa 1 Peter. Tingnan nyo kung sino may sabi. Ipinamamanhi kong alagaan nyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. May nagsasabi. Okay? Pamahalaan nyo ito ng maluwag sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang Yan po ang sinasabi doon sa mga pastor na meron pong pinangangalaga ang mga tupa. Ipinamamanhik namin na alagaan ninyo. Amen po ba? Yan ang pakiusap sa mga pastor na pinagtiwalaan ng mga kawan ng Diyos. Alagaan sila, pamahalaan sila. Bakit po kaya sa palagay ninyo kailangan gawin nila ito? Kasi mga kapatid, ano't anuman po ang mangyari sa kawan daw po ng Diyos, pananagutan po ito ng mga pastor dahil sa kanila ito ipinagkatiwala at ipinangangalaga. Kaya mahalaga mga kapatid na magpasakop tayo sa ating pastor. Amen? May pananagutan po sila, ano man ang mangyari sa buhay natin, lalo na po sa spiritual na buhay po natin. Sa John 21:16, ito po sinabi, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman niyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, ano sabi ni Jesus? Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangalagaan mo. From the mouth of our God Himself. Ayan, sabi niya, pangalagaan mo ang aking mga tupa. So, yan po ang tungkulin ng isang pastor sa kanyang nasasakupan. Ang pangalagaan sila, na madala po sila sa tunay na pagkaunawa tungkol sa Diyos at mailapit po sila na maging tulad po ng ating Panginoong Hesus. Pakainin po sila ng mga salita ng Diyos na siyang nagpapalalim daw po sa kanila at magpapalago bilang isang Kristiyano o bilang isang anak ng Diyos. So, yun ang tungkulin ng mga pastor. Ano yung unang tungkulin? Ipanalangin. Ano yung pangalawang tungkulin? Alagaan. Ito po yung pangatlo. Tungkulin ng inyong pastor na maingatan kayo. 1 Timothy 6:20. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang di nakalulugod sa Diyos at ng pangangatwiran ng lisyang karunungan. Okay? Ingatan mo. Okay, 2 Timothy 1:14, sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Very clear, mga kapatid. Na yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa mga tinawag ng Diyos na mga laga sa kanyang mga tupa.
Saan po daw sila dapat ingatan? Okay? Sa mga pwedeng maituro sa kanila para po sila dayain at iligaw. Ingatan sa mga maling aral. Kasi napakarami pong mga aral, mga kapatid, na makukonvince ka sa iyong maririnig na akala mo ay tama. Sapagkat napakagandang pakinggan. Pero hindi po ninyo alam, mga kapatid, kung ano yung nasa loob nun. Amen. Kasi meron pong nakasulat sa Proverbs 14:12, there's a way seems right to a man, but at the end is destruction. Alam niyo ba ngayon, may mga katuroan, kapatid, na hindi mo na raw kailangan humingi ng tawad. Bakit? Sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. At anumang gagawin mo kasalanan sa mga susunod, ay in the way, pinatawad na rin ng Panginoon. Kaya meron po, yung pong mga may aral na ganon, alam niyo kung mga kapatid, ang nakikita ko, even pastor, wala pong panghusga. Okay. Umiinom na. Mga lasing na. Bakit? Kasi pinatawad na rin yun ng Panginoon. Can you imagine that? Anong klaseng katuruan yun? Hindi daw po para yun sa mga believer, yung sa 1 John 1:9, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you with His righteousness. Mga kapatid, yun po yung sinasabi nating extreme grace ng Panginoon. Hindi ba sabi po ng Panginoon, dahil ba sa ganang habag ng Diyos, aabusuhin ninyo ang kahabagan ng Diyos at patuloy kayong gagawa ng kasalanan? Hindi, sabi ng Panginoon. Kaya inilagay po dyan ng ating pong Diyos. Pero may mga aral pong ganyan. Yan po ngayon yung mga narinig ko ngayon. Okay? At hindi na raw po, ito mga kapatid, hindi na pwedeng galawin ang kaluluwa at ang espiritu. Yung katawan na lang. Yung katawan daw ang nagkakasala, hindi ang kaluluwa, hindi ang espiritu. Yung katawan daw pag namatay, pupunta lang sa sa alikabok, sa alabok. Kaya naingatan na yung kanilang kaluluwa at ang espiritu. Kapatid, confident na sila ngayon. Bakit? Na kahit magkasala sila, wala na sa kanila. Bakit? Kasi sabi, ligtas na sila, pinatawad na sila ng Panginoon. Yes, pinatawad tayo ng Panginoon. Provided, sabi ng Panginoon, go and sin. Bakit mayroon pong gano'n ng Panginoong habilin? Go and sin no more. Ibig sabihin, pinatatawad kita, pero huwag ka nang magpatuloy saan? Sa pagkakasala. Nakahanda akong kalimutan ang kasalanan mo, pero ikaw mismo na gumagawa nito, kung hindi mo nakakalimutan, mga kapatid, may problema ka. Kasi ang Panginoon mong Diyos na ginawan mo ng pagkakasala, handang kalimutan yung ginawa mo, pero ikaw na gumawa nito, lagi mo itong ginaalala. Kaya patuloy mo siyang ginagawa. Mga kapatid, saboy lang ako ng konti. Ito na yung time na kailangan po nating itama at iayos ang buhay natin sa harapan ng Diyos. You know why? Hindi po kaila sa inyo ang nangyayari. Ang ibinigay na tanda ng Diyos sa atin ng kanyang pagparito ay kapag kinugkub po ang bayan ng Israel ng mga nakapaligid na bansa rito. At alam ninyo ngayon yung what's going on in Israel and in Palestine. It's been prophesied. Nakasulat na yan, hindi na po kayo dapat ma-surprise. Pero maraming tao hindi alam kung bakit yan nangyayari. So mga kapatid, hindi yan ang mensahe natin ngayon. Pero gusto ko pong isingit ito kahit papano sa inyo. Huwag po kayong maging complacent. Sapagkat maraming pagkakataon na sinasabi ng Panginoon kung bakit po napasok ang bansang Israel. Just recently lang, a week ago. Dahil po, hindi po sila nagbantay. Hindi po nila ito napaghandaan. Okay? Ano sinasabi ng Panginoon? Darating ang anak ng tao na tulad ng magnanakaw na walang nakakaalam kung kailan. Masusurprise ka kapag hindi mo ito napaghandaan. At sayang ang lahat ng ginawa mo na paglilingkod sa Diyos, lahat ng isinakripisyo mo sa Diyos, kung at the end of the day, pagka tayo po'y kinuha ng Panginoon, isa ka sa maiiwan dahil hindi mo na-settle ang sarili mo sa harapan ng ating pong Diyos. Mga kapatid, it is not a joke.
Hindi mo kakayanin ang hirap na pagdadaanan mo the moment na ikaw ay maiwan dahil meron kang hindi na-settle sa buhay mo. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, sinasabi ko na sa inyo, darating ang araw, mark my word, mapupuno ang iglesia sa dami ng tao na hahanapin ng Diyos. Pero ang sinabi ng Panginoon, hindi nyo na ako masusumpungan. Ang hahanapin nila ay ang salita ng Diyos na tanging magbibigay ng kasagutan sa lahat ng kanilang tanong kung bakit yon nangyayari. Pero nasabi ng Panginoon, Amos 8:11, mauuhaw sila hindi sa tubig, magugutom sila hindi sa pagkain. Ang kauuhawan nila ay ang aking salita, ngunit hindi na nila ito matatagpuan. Kapatid, as long na meron kayong pagkakataon na gawin ito, listen, lahat ng mayayaman doon sa Gaza, wala na ngayon sa Gaza. Lahat ng may mga negosyo sa Gaza, wala na po silang negosyo. Bakit? Wasak na. Kailangan nilang lisanin ng lugar dahil mamamatay sila. Possible din po yan na pwedeng mangyari sa atin na ang buhay mo na-consume ng mundong ito dahil nag-invest ka sa mga bagay lamang sa mundong ito na darating palang araw, iiwanan mo. Pero yung bagay na ginawa mo dapat sa Panginoon, kasi eto po, eto nangyayari. Ang naisasakripisyo natin ay yung relationship natin sa Diyos para lamang sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. At the expense of our relationship to God. Naghahanda lang ang tao sa lahat ng bagay kapag nakikita niya na nasa harapan na nangyayari na yung bagay na kanyang kinatatakutan. Pero hanggang wala siyang nakikita, walang pakialam. Ang tao, they don't really care sa mga bagay na nangyayari. Sa Israel yon, sa Palestinian yon, hindi tayo pwedeng kasama ron. Hindi mo yun alam na kapag nag-escalate ang lahat ng yan, China sa Taiwan, China sa Pilipinas, naglaban ng lahat ang kapatid, ala na tayong pwedeng mabili. Hindi na pwedeng tumakbo ang mga sasakyan dahil wala ng gasolina. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. Pag nangyari yan at nag-escalate ito po, basahin nyo ang Matthew 24. Nandyan po lahat yan. Amen, mga kapatid? Okay, nag-subway lang po ako. Isiningit ko lang ito sapagkat baka hindi ko masabi sa inyo. Okay? Ito po. Basahin nyo ang Ezekiel 38. Nandun ang lahat ng mga bansa na magtutulong-tulong para po sakupin ng Israel. Basahin nyo si Karaya chapter 14, 1-6. Yung mangyayari sa Israel, doon naman po nakalagay kung paano po sila makukubkob at kung paano po sila tutulungan ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi iyan biro. Maniwala kayo sa akin. Kung ano man yung pinagkakaabalahan ninyo sa buhay na ito, sabi ng Panginoon, this time, huwag niyong iset ang mga isip niyo sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Colossians 1, ano po nakalagay doon? Chapter 3, verse 1 and 2. Ituunin niyo ang inyong paningin saan? Sa mga bagay na panlangit at hindi sa mga bagay na panglupa. Ayoko po kasing sabihin ito kasi may mga kapatid tayo na medyo nandun po yung matatakutin. Natatakot sila sa mga mangyayari at hindi po sila ngayon makakilos ng normal kasi ang iniisip nila ay yung mga bagay na ito. Kapatid, wala kayong dapat ikatakot kung ang puso ninyo ay nakatune sa atin pong Panginoon. Amen? Amen? Wala kayong dapat ikatakot. Alam ng Diyos kung paano niya i-spare ang mga anak niya na nagtatapat sa Kanya at ang mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Amen? Nakita niyo nung magpapadala siya ng salot, tanging lamang yung lugar, yung isang lugar na hindi man lang po nadapuan ng kahit na isang langaw. Kayang gawin ito ng Panginoon. Kaya tayong i-spare. And here's my prayer. Okay, bilang inyong pastor. Nawaho, bago dumating yon, lahat tayo ay kunin na ng Panginoon. I-rapture tayo ng Panginoon. Amen? Hindi tayo makakasabay sa mga sophisticated na mga armory nila. Hindi tayo makakasabay, kapatid. Dalawa lang po kasi
sa buong mundo, dalawa lang po, mga kapatid. Isa lang ang meron pong ganito, yung pong Iron Dome. Isa lang po ang meron, ang Israel. Okay? Pero yung pong intelligence, electronic intelligence na yung pong sinasabi nilang magpaparalyze ng lahat ng electronics, dalawa lang po ang bansa ang meron nun. Ang Amerika at saka po ang Israel. Iyan po mga kapatid. Amen? So balik po tayo sa atin pong pinag-uusapan. Salamat po. Nakasingit po ako ng konti. Amen? So, Acts 20:28, sabi ron, ano nakalagay? Ingatan ninyo ang inyong sarili. O, tinan niyo po ito. Ito yung mga lingkod ng Diyos. At ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ingatan ninyo. Bakit? Paano nyo maiingatan ang mga tupa kung mismong sarili mo ay hindi mo kayang ingatan? Amen. Ingatan mo na hindi ka madungisan. Para kung isakali mo na maituro mo ito sa iyong mga anak, sa iyong mga tupa, na ganun din ang gagawin nila sa sarili mo. Okay? Kung paano ginawa mo sa sarili mo, yun din ang maipasa mo sa kanila. So, ingatan mo muna ang sarili mo. Okay? And then, ingatan mo yung kawan na ipinagkatiwala sa iyo ng banal na Espiritu. So, malinaw ba mga kapatid? Yung tungkulin ng mga pastor? Hallelujah! Mga kapatid, minsan nasasaktan kayo sa mga narinig ninyo, amen? Sa mga sinasabing paalala sa inyo. Huwag po kayong magtatampo. Hindi po yung sinasabi upang saktan kayo. Okay? Pero natural lang naman na tayo ay makaramdam ng sakit. Amen? Damdamin po yan. Walang problema kung kayo po ay nasasaktan o nagdadamdam. Huwag lamang po kayong magagalit sa inyong mga pastor na iniingatan po kayo. Kapag sinabihan nila kayo ng layuan nyo yan, iwasan nyo yan, sundin po ninyo dahil yon ang makakabuti sa inyo. So, yan po ang tungkulin ng inyong mga pastor. Amen? What about naman kayo? Ano naman ang tungkulin ninyo sa inyong mga pastor? Kailangan po kasi maunawaan din po natin ito. Okay? Kung may tungkulin sila, may tungkulin din kayo. Okay? Ano po? Mga kapatid, ang tungkulin ninyo. Sige po, labas natin. Ayan. Kaya nga sabi ko, si Ninong Felix na lang magsalita. Dahil ito na po yung tungkulin nyo. Pagpalain ninyo ang mga pastor ninyo. Amen? Pagpalain nyo ang pastor ninyo. Dapat pa inalis ko na yung ninyo. Pagpalain ninyo ang pastor. Okay? Galatia 6:6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahagingan ng mga pagpapalang tinatamasa ng ano sabi ron? Dapat bahagingan ng pagpapalang tinatamasa. Amen? Ng tinuturuan. Kapatid, may instruction dito na dapat nating gawin sa mga nagtuturo daw sa atin. Kung sakali daw na meron tayo at pinagpala naman tayo, kalabisan daw ba sa atin na bahagingan natin ang pagpapala yung mga pastor natin na siyang kasiyahan din nito? Amen po ba? Listen, mga kapatid, tandaan niyo ito. Kahit kailan, hindi po gagawin ng inyong pastor na manghingi sa inyo. Kahit walang-wala na po sila. Kahit sino yung sa inyo rito, ang kahit papano ay lumapit sa inyong pastor at tinanong ninyo, Pastor, may laman pa bang bigas yung paminggalan ninyo? Walang magtatanong ng gano'n. Amen? Eto nga Kaya nga minsan kaya yung iba, nagdadamit na lang na ano. Alam niyo pa no, okay magsimula mga kapatid? Ang gamit ko branded. Ang sapatos ko lakos. Alam niyo yung sapatos ko lakos? Yung nakanganga, yung gumagano, no? Pag naglalakad akong ganyan, ang humanganga, naglalakad ako, kapatid. Amen? Kasi alam mo, hindi kasi yun ang intensyon ko Yung magpaawa ako saan? Sa mga miyembro. Hindi yun ang layunin ko, kapatid. Kaya nga meron tayong mga miyembro ganito, mas mayaman sa atin yan. Sino may sabi sa inyo? Tingin lang. Di ba? Piling lang. Kasi nga
ayoko nga kahit Alam niyo ba kung bakit, kapatid, iniingatan ko sarili ko? Kasi anumang mapula sa akin, magre-reflect yan sa inyo. Natatandaan niyo ba yun? O eto, tinan niyo, ito yung kwento Pastor, meron siyang alagang kabayo. Nadaan yung miyembro. Pastor, ganda ng kabayo mo Ang tabang ng kabayo mo. Ano sagot ng pastor? Siyempre, ako nag-aalaga sa kabayo ko ba't ikaw, pastor, payat na payat? Kayo nag-aalaga sa akin Di ba, kapatid? Di ba? Sa totoo lang. Pero wala pong mga pastor, kapatid, ako pinagsasabi sa inyo, walang pastor na lalapit sa inyo. Kahit na sa mga kapatid natin, nakilala natin na mayroon. Ito, aminin ko sa inyo. Nalagay ako sa isang alanganin. Okay? Hindi ko nababanggitin yung nilapitan ko. Nasa harapan ko kasi lumapit ako, hindi ho maliit na halaga. Hindi maliit na halaga. Malaki pong halaga. Pero nalagay lang po ako sa alanganin. Okay? Humingi ako ng tulong sa kapatid na yun. Kapatid, tulungan mo ako. Medyo naipit ako ng konti. Kailangan ko lang. Hindi ako nagdalawang salita. Gumawa siya ng paraan. At doon ako, natuwa ako, kapatid, natuwa. Bakit? Kasi yun siya. Yun siya pagdating sa pastor, pagdating sa akin. Sabi niya, basta kayo, pastor. Basta kayo. Hindi ko na pa inulit yun. Tanungin niyo siya. Hindi ko na inulit. Ay, tanungin niyo rin kung binayaran ko. Baka kasi sabi, hindi pa nga nakakabayad Tanungin niyo kung binayaran ko. Nung ayon sa ipinangako ko, ibinalik ko. Kasi ayoko na mapupulaan ako ng kahit na sino, especially ng miyembro ko. Kung may magagawa lang ako, hindi ako lalapit ng kahit kanino sa inyo. Why? Sapagkat ayoko na may masasabi kayo sa akin bilang pastor ninyo. Napakahirap na nagsasalita ako, na nakatayo ako sa inyo rito, at sinasabi nyo, habang kayo nakaupo, nakikinig sa akin, sinasabi nyo, salita ng tungkol sa Diyos. Yung utang niya, hindi pa nga niya nababayaran sa akin. Akala mo kayo galing-galing. Di ba? Di ba? Nilapitan nga ako niyan nanghingi sa akin tinan mo lahat yung bigas niyan, sa akin galing lahat ayoko na may maririnig na ganun, kapatid. Kaya as much as possible, iniingatan ko po ang aking sarili sa bagay na yan. At walang pastor na lalapit sa inyo at magmamakaawa. Kapatid, meron ka ba dyan? Wala akong panggasolina. Gagawa at gagawa ka ng paraan sa sarili mo. Magtiis ka kung wala. Pero kung may sensitive na mga kapatiran, meron pong mga gano'n na lumalapit sa inyo at sasabihin siya, Pastor, okay ka lang ba? Meron ako isang karanasan. It's been a long time na hindi ko makakalimutan in my entire life. At yun po ang isa sa nag-motivate din sa akin for me na magpatuloy. Hindi nyo alam yan. At hindi ko rin sasabihin kung sino sa mga kapatid natin. Nagpipreach ako. Nakita niya na malungkot ako. Parang wala akong saya. Okay. Alam niyo ba, pagkatapos noon, kinabukasan, gabi, pinuntahan ako sa bahay. May dalang isang bayong na pera. Sabi sa akin, Pastor, may problema ka ba? Wala naman ka ako. Ba't po napansin ko, malungkot kayo kahapon nung nagtuturo kayo? Ganun ba ako? Hindi ko alam ganun ba ako ang naging projection ko sa inyo? Malungkot. May problema po ba? Kung pera po, may dala akong isang bayong. Pinagbentahan. Dinalan ako ng pera. Hindi ko kinuha yung bakit. Hindi ko kailangan Hindi naman ho yan ang problema ko Ang problema ko yung miyembro Ayaw sumunod Hindi naman pera No, I'm just kidding. My point is this. Bless ka kapag may mga kapatid ka na nararamdaman kung ano ang nangyayari sa iyo. Amen? Sensitive sila Amen po ba, mga kapatid? Hindi yun parinig. Amen? Baka akala nyo yung sinasabi ko, nagpaparinig ako. Hindi. Ang tinutukoy ko rito, kahit anong mangyari, hindi lalapit sa inyo ang pastor ninyo para magmakaawa at humingi ng kahit na ano. Pero ito nangyayari, may mga kapatid tayo, kusa, na lumalapit sa iyo at nagbibigay
at inaabutan ka. At yun, hindi mo naman yung tatanggihan. Sapagkat may kasabihan tayo, ang tumanggi sa biyaya, lumalabo mata. Kaya malinaw pa mata ko. Amen? Amen? So mga kapatid, huwag niyong hintayin na lumapit po yan sa inyo. Hindi po nilang gagawin. Kahit matindi po ang kanilang pangangailangan. Okay? O ito, 1 Corinthians. Wala pala akong relo. 1 Corinthians 9:4. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa bunga nito? At sinong pastol ang nag-alaga ng tupa na hindi nakinabang sa gatas nito? Nakita niyo, kapatid? O, tuloy natin ang basa. Verse 11. Naghasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangan? Material mula sa inyo. Ito po yung karapatan na sinasabi ni Pablo. Amen. Sa mga kapatiran na kanya pong tinuturuan at inaalagaan bilang kanilang pastor. Malakas po ang loob ni Pablo na sabihin ito sa kanila kasi hindi siya umasa sa kanila. Amen. Amen po ba? Dahil si Pablo ay naghanap buhay. Tent maker po si Pablo. Kaya po sinasabi niya ito. Pero tingnan niyo, kapatid, nanatili ba sa ganoon? Hindi ba talaga tumanggap ng anumang tulong si Pablo mula sa kapatiran? Tuloy natin yung pagbabasa. Tingnan niyo po. Asan? Naghasi kami sa inyo ng pagpapanang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng kapakinabangang material mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Hindi namin ginamit ang karapatang ito. Ito sinabi ni Pablo, amen? Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. May tiisin ng mga pastor? Wala. Tiniis namin ang lahat. Huwag sana kami ang maging hadlang. Na kaya po hindi nagpapatuloy ang mga kapatiran sa paglilingkod, sa pananambahan, sapagkat nakita nila ang pastor nila walang ginawa, kundi sila'y hut-hutan. Puro na lang ekahingi. Puro na lang eka-pera. O, sabi, hindi kami magiging hadlang. Sabi po ni Pablo, tuloy natin yung basa. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, ano sabi rito? Ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay saan? Sa pamamagitan ng mabuting balita. Ngunit di ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. Nakita niyo, sabi ni Pablo? Hindi ko ginamit ang lahat ng karapatang ito. Hindi ko kayo sinulatan upang bigyan niyo ako ng tulong. Iibigin ko pang mamatay muna kaysa alisin sa akin inuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Hindi, no? Yan si Pablo. Meron siyang pwedeng sabihin, meron siyang pwedeng pagmalaki, sapagkat hindi ako umasa sa inyo. Tama po. Kaya yung iba, eto mga kapatid, isa sa pipigil sa pastor na sabihin yung mensahe ng Panginoon, kahit makakasakit ito sa puso ng sinuman, dahil po, yung pong nagbibigay sa kanya, ayaw niyang masasaktan. Iyon po ang pipigil ngayon sa isang lingkod ng Diyos na hindi masabi kung ano yung dapat sabihin. Lalo na kung halimbawa ito, ang laki ng ibinibigay sa iyo. Kung abutan ka, tapos ngayon nakikita mo na mayroong dapat na itama sa buhay nila, iiwasan mo yon. Bakit? Sapagkat kapag ka sinabi mo, baka masaktan, baka umalis, at pag umalis, wala na sa iyong magbibigay. Tama po? Kaya si Pablo, napakatindi. Ayaw ko ekang umasa sa inyo. Yun ba talaga nangyari? Hindi ba talaga siya kahit kailan tumanggap ng tulong mula sa mga kapatiran? Tuloy natin para makita ninyo. Philippians 4:10. Anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi nyo ako nalilimutan. Kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Verse 11, sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking
Verse 12. Naranasan ko ang magikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin, verse 14. Gayunman, ikinagagala ko ang ginawa niyong pagtulong sa akin. May tumulong, wala? Okay, tuloy natin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadala niyo ako ng tulong. Hindi sangad kung laging tumanggap ng mga kaloob. Anong purpose kung bakit tinanggap niya? Dahil nais niya na ano? Sino ang nais niya na makinabang sa pagpapala na tinatanggap at itinutulong sa kanya? Sino? Yung mga taong tumutulong sa kanya. Yung mga kapatiran na nakakaalala doon sa ministeryo na ginagampanan ni Pablo, hindi magagawa ito ni Pablo nang walang susuporta sa kanya. At ang mga taga-Pilipos, kaya tingnan nyo kapatid, meron po dyan sa 19 na sinabi, okay? Hindi yan para sa lahat. Hindi po yan intended para sa lahat, okay? Tingnan po natin. Nais kong sumaganang pakinabang na tatanggapin ninyo. Verse 18. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob nyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan, ang tulong ninyo sa akin, nadala ni Epaprodito. Ang mga ito'y masamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod sa Kanya, kaaya-aya sa Kanya. Amen. At ito yung verse 19, the blessing. Basahin ninyo. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino tinutukoy niyo narito? Na ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Ito po yung mga kapatiran na tumulong kay Pablo. Hindi ho iyan para sa lahat na sinasabi na at ayon sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos ay ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Kapatid, hindi pwedeng i-provide ng Diyos ang iyong pangangailangan not unless na ipoprovide mo ang pangangailangan ng iba. You get my point? Tumugon ang mga taga-Pilipos sa pangangailangan ni Pablo. At sabi ng Panginoon, ako naman eka ang tutugon ayon sa pangangailangan ninyo. At ayon sa kayamanan ko, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan ninyo ayon sa kayamanan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Para po rin sa atin yon, hindi ho para yon sa mga lingkod ng Diyos. At sabi nga niya, purihin ang ating Diyos Ama magpakailan paman. Amen, mga kapatid? Nagkaintindihan tayo? Bakit gusto ng Diyos na pagpalain nyo mga pastor nyo? Dahil dito, sa dalawang text na ito. Genesis chapter 12. Ang sa inyo'y magpala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Sa awit 109:17, dahil mahilig sa panunumpa, kaya dapat sumpain. Yamang ayaw na magpala, hindi dapat pagpalain. Amen? Dahil ayaw ekanin yung magpala, hindi kayo dapat pagpalain. Okay, in 1 Timothy chapter 5:17, malapit na po ako. Tingnan niyo po itong dalawang translation ang kinuha ko. The elders who do good work as leaders should be considered worthy of receiving double. Nakita niyo yung word? Double. Sa ibang salin, double honor. Dito, double pay. Especially those who work hard at preaching and... Okay. Today, English version yon. O tingnan natin sa ibang version, sa contemporary English version. Church leaders who do their job well deserve to be paid twice as much. Ibig sabihin, kapatid, etong matindi, ang naglilingkod pala sa Diyos, lalo na ang nangangaral na salita ng Panginoon, dapat pala, ang compensation niyan, ang tinatanggap niyan ay double. Kung let's say, ang atin pong basic na rate ngayon ay 500 sa isang tao, sa isang maghapon, dapat pala ang binibigay sa inyong mga lingkod, sa mga pastor, ay 1,000. Double. Can you imagine, mga kapatid? Ngayon, gusto niyo nang magpastor? Double Yan ang sinasabi nito, mga kapatid. Bakit?
sapagkat hindi ho madali yung kanilang ginagampanan. Wala pong oras. Hindi po ito yung 8 oras. Papasok ka ng alas 8, hanggang alas 5, uwi ka na. Hindi. Minsan may tumatawag sa'yo. Madaling araw, emergency. Gigising ka. Pastor, pwede po ba? Naghihingalo na eh. Gusto ko po bago po siya lagutan ng hininga, maipanalangin. Hindi pa pwedeng maghintay ang bukas. Natutulog pa ako. Amen. Kailangan. Walang oras. Pag sinabing ganon, ito madalas, kapatid. Madalas. Sa mga okasyon na meron kayo, naalala nyo ba, pastor nyo, na imbitahan man lang? Pastor, birthday ni birthday ni Kambal. Nakita ko, may lechon pe. Hindi man lang ako naalala. Samantalang nung nakaraang taon, ako unang-unang naroon. Pero ngayon, hindi na ako naalala. Noon lakas ko pang kumain. Ngayon, hindi na. Tinan nyo, unti-unti nang nawawala. Kaya huwag kayong matakot sa akin. Naimbitahan dahil hindi na ako malakas kumain tulad nung dati. Noon yon, hindi na ngayon. Amen? Pero masarap na maramdaman yun Yung pag lagi ka naalala, kahit na sabihin mong hindi ka pa makarating, pero naalala ka, Bishop, maliit lang po yung salo-salo, pero pinaghanda po namin si punta po kayo. Malaking na sa akin yun Kapatid, di ba? Tapos ikaw lang yung niyaya, inaya mo yung buong barangay. Kaya ayaw ka na imbitahin Isipin mo, ikaw lang inaya, kasama mo isang batalyon. Nung makita dumarating ka, nagbabaan sa sakyan, di ba si Bishop na inimbitahan nyo? Ba't ang dami niyan? Di ba? Kaya sa susunod ikang taon, wag na nating imbitahan. Ang dami pala ikang sumasama. So mga kapatid, di ba? Meron ba sa inyo kahit paano lumapit man lang, Bishop? Bukas, sama ka namin, mag-lunch tayo. Walang ganun. Bishop, ipag-lunch mo naman kami. Bishop, iyan mo naman kami. I-blow out mo naman kami. Baliktad Amen? Mga kapatid? Pero ang sarap na maramdaman. Ang sarap mga kapatid natin yung kahit papano yung naaalala ka. Kahit maliit lang na bagay naaalala ka. Hindi ko po ito parinig sa inyo Pero kung kayo po sensitive, gawin lang ninyo. Di ba? Alam nyo, marami tayong mga kapatid, nag-a-abroad. Ano lang yun? For bakasyon lang. Hindi naman yung nananatili. Alam nyo, darating sila, kahit cup lang na noodles, na pwede ko naman bilhin dito sa SM, may dala sila. Bishop, kakaiba yan. Galing yan sa Japan. Nung tingnan ko sa SM, parehas lang Pero yung essence nun, yung thought nun di ba? Amen? Yung essence nun na nagpapataba sa iyo, yung hindi ka kahit kailan nakalimutan. Di ba? Meron lang dito nagpasalubong sa akin, alam nyo kapatid? Chocolate pala. Chocolate, di ko alam. Pagdating sa bahay, hinihipo ko kasi, nakapaloob sa supot Ang lambot. Ang lambot Hindi ko alam. Sabi ko, baka cocoa, baka powder. Papa? Nung ginanyan ko kapatid, chocolate pala, tumulong lahat. Black chocolate pala, nalusa. Pero okay lang. Bakit? Kahit natapon yung chocolate, masaya ko. Bakit? Naalala ko, nabigyan ka ng lusaw na chocolate. At least naalala ka, amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon doon. Tapusin na natin, baka kung saan tayo mapunta. 1 Timothy 5:17, pag-ibayuhin ninyo ang ibinibigay sa matatandang mahusay mamahala, lalo ng iyong mga nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. At pangalawa, and this is the last, magpasakop kayo sa pastor ninyo. Hebrew 13:17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi makakabuti sa inyo. Hindi makakabuti sa inyo. Bakit? Kasi kung nagdaramdam ang pastor ninyo at nasasaktan sa ginagawa ninyo, hindi ho siya magiging masaya.
At kung hindi po siya masaya, ano sa tingin niyo mangyayari? Gaganahan kaya siya na manalangin para po sa inyo? Gaganahan pa kaya siyang mag-aral ng salita para imensahe sa inyo? Kung kayo naman, mga kapatid, ay walang pagsunod at pagpapasakop sa pastor ninyo? At kung alam naman daw po ninyo na maayos ang pastor ninyo at wala naman siyang pangit at masama na ginagawa, anuman, mga kapatid, na anumang laban sa inyo, walang ginagawa na anumang laban sa inyo, dapat daw po pasakop kayo at sumunod sa Kanya. Nakita po ninyo, sabi rito, mananagot sila sa Diyos. Okay? Huwag na kayo. Kasi kung hindi kayo magpapasakop, may pananagutan kayo. Kung magpapasakop naman kayo sa Kanya, hayaan na ninyo na siyang managot sa Diyos kung siya ay nagkulang naman sa inyo. Sabi ron, hindi makakabuti ito sa inyo. Why? Dahil ang hindi po pagsunod at pagpapasakop sa itinalaga ng Diyos, sa Diyos po tayo sumusuway. At alam naman nating lahat na hindi ito makakabuti sa atin. Amen? Ang sumuway sa ating Diyos. Gayun din sa lingkod na ibinigay ng Diyos para mangalaga sa inyo. Zechariah 2:8, ito po. Sino mang lumaban sa aking lingkod ay para na ring lumalaban sa akin. Okay? At ito po, ang aking konklusyon. Konklusyon. Psalm 105:15 saying, touch not my anointed ones. Do my prophet no harm. Huwag niyo ekang sasalingin ang aking lingkod. Huwag niyo ekang sasaktan ang pinili ko bilang inyong pastor. Okay? Bakit? Kasi sabi nun, do my prophets no harm. Dahil hindi ito makakabuti sa inyo. Amen? Pero ala naman dito niyan. Amen? Wala namang nananakit sa akin dito. Otherwise, kung hindi daw po kasi magiging masayang pastor, wala ho siyang gana na ipanalangin kayo. At baka ho ang laman ng prayer niya, baka hindi maganda para sa inyo. Lord, lahat po ng mga nananakit na yan, pagpapatayin niyo na. Baka ho ganun ang laman ng prayer. Hindi po makakabuti. Amen? Kaya ho, lagi ho ninyong pasayahin ang lingkod ng Diyos. Hindi ho dahil ako ang pastor ninyo na nakatayo sa inyo, kundi saan man, kung sino man yung pastor na inassign po sa inyo ng Panginoon. Mga kapatid, gawin ninyo yung magagawa po ninyo para ho mapasaya yung pastor. Okay? Kung meron man silang pag-abuso sa inyo, alam niyo ng Diyos. Ang Diyos din ang mag-aalis nito sa inyo kung iyon na nagpapahirap naman ng kalooban ninyo. Dahil napakaganda ng puso nyo, gusto nyo lang makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero para pong naabuso kayo ng mga lingkod ng Diyos na hindi inisip yung pong kapakanan po ninyo. Meron po kasing ganon, pang sariling kapakanan at hindi po ang kapakanan ng mga tupa na kanyang nasasakupan. Amen? And I'm so blessed being your pastor sapagkat hindi ko naranasan dito na para pong ako ay dineprive ninyo sa marami pong bagay. Hindi ko kayo isa-isahin, kilala ko kayo. Okay? At salamat sa buhay po ninyo na mga dinala sa akin buhay at nakasama ko hanggang sa dumating po sa nawa ang Panginoon, kayo pa rin yung makasama ko. Amen? At kapag tayo kinuha na ng Panginoon, wala po nawa isa man sa atin ang maiwan. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ba kita? Kung gusto mong maiwan, ikaw na lang. Ako, sasama. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Pray tayo. Sige po. Tayo po manalangin sa Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, sapagkat kayo nagbibigay sa amin ng aming mga pastor na siyang titingin at mangangalaga sa aming mga spiritual na buhay. Salamat po dahil meron kaming pastor na nagmamalasakit sa amin. Pastor na malalapitan namin sa panahon na kailangan po namin sila. Panginoon, dalangin po namin na patuloy ninyong pagpalain ang aming mga pastor upang magampanan po nila ang kanilang tungkulin bilang inyong mga lingkod. Idinadalangin ko din po sa inyo na huwag ninyo silang pagkulangin sa anumang pong bagay. Sa halip, gamitin po ninyo ang aming mga buhay na maging pagpapala din sa buhay ng aming mga pastor. Tulad nila na pagpapala din sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa biyayang kaloob mo sa amin. Ingatan niyo po ang aming mga pastor, tulad din ang pag-iingat niyo sa amin bilang inyong mga tupa. Muli sa iyong papurit, pagluwalhati at pagsamba.
Taas po natin ang ating mga kamay for the blessing. Today I declare tremendous blessing shall flood your house. Blessing that money cannot buy. Blessing that remains and strengthen you all. I declare good health upon all your bodies, and each of your loved ones be safe, and all your system be in perfect condition. I declare increased fruitfulness, production upon your work, business, and finances, that you may be able to give more and share more. I pray for a clear, bright, and significant day for you, for its beginning to its setting down. May the manifold kindness of our Heavenly Father, and by the endearing love of Jesus Christ, and the reliable goodness of the Holy Spirit prosper you and your family today. In Jesus' name, and all the children of God will say, Amen. Amen.